with the chick, I call her Lola. She feel like the ocean, like to drink and smoke some Doja. And I feel like smoking, plus she good. Hello guys, what's up? This is Angelo's Motovlog and Angelo's Moto Shop. Good morning. Mayroon tayo ngayong gagawin dito. I-change oil natin tong Lancer 4G30 na to, no? Yan. Change oil natin to guys. Pakita ko sa inyo kung paano mag-change oil ng mga ganito, no? Samahan nyo ako, manoodin nyo. Yan, 4G30. Ito yung Lancer na doon sa isang vlog ko na ibinaba ko yung, pinalitan ko ng timing belt, no? Yun. I-upload ko pa, hindi ko pa na-i-upload eh. Ngayon, i-change oil natin guys, no? So, yung drain plug niya doon sa ilalim, no guys? Doon sa ilalim yung kanyang drain plug. Dito, silipin natin guys, no? Ayun yung kanyang drain plug guys, no? Yan doon, no? Sa ano na yan. I-jack natin to guys, no? Yan, dyan, no? Sa may parang crankcase na yan, ano? Yan, siguro nakikita. Ganun siguro. Ayan, yung crankcase na yan. Yan, nandito sa gilid yung kanyang drain plug. Kaya pag na-jack natin, pakita ko sa inyo guys, no? Susuot tayo doon sa ilalim. Para i-ano natin. Tapos yung kanyang oil filter tatanggalin natin. Napakita ko sa inyo kung paano tanggalin yung kanyang oil filter guys, no? Sutlan mo lang, i-jack ko lang muna guys. Wait lang. So, tapos guys, dito yung may-ari may nakitang problema dito sa kanyang sasakyan, ano? Ayan, no? Siguro nung napapansin nyo guys, check natin ito mamaya. Ayan, no? Nakikita nyo ba dun guys sa loob ng kanyang bags? Ayan, no? May gumagahi dito guys. Ayan, no? Ayan guys, oh, sa loob nung kanyang bags. Ayan, no? May gahi. Yung sumasabit, di malaman kung ano. So, check sa atin mamaya, check natin. Parang dito sa kanyang brake caliper, masabit doon sa dulo dito guys, oh. Ano, kita siguro. Ito. Nasa loob eh. Ito, yung dulo na to. Ito. Yan. Yan, oh. Diyan ko nakita. So guys, titignan natin kung bakit nagkaganon, ano. Pag naiangat natin, mamaya isilipin natin yan guys. Iangat ko lang muna. Yan guys, latag na naiangat na natin guys, ano. Yan, inilangat ko na yan. Tapos punta tayo sa ilalim. Silipin natin yung kanyang drain plug guys. Guys, ito yung kanyang drain plug, ano. Ayan. Ito. Ayan. Ano. O 17 o 19. Check natin mamaya. Tapos ito yung kanyang oil filter guys, na. Ayan. Ayan. Dito yung bagong ilalagay natin guys. Ayan natin. Ito yung kanyang bagong oil. Yung oil filter guys, na. Ito. Tapos ito yung kanyang langis. 4 yan guys, ha. Lalagay natin. So, pihitin natin yung drain plug. Wala ko ng pamiit guys. And guys, maganda na yung focus dito, no? Diyan ko na lang lagay yung camera. Tapos may planggana na tayo dito guys. Pang sahod. Ayan. So guys, ito yung pang pihit sa kanya. Yung pang luwag is 17 guys, no? Nakalagay yung 17. Tapos yan. Yan. Tapos luwagan nyo muna to guys. Yan. Yan. Yan lang guys, no? So guys, pag naluwagan na natin, gamit tayo ng automatic, ano, para mabilis natin siyang madukot. Shift automatic, na. Yan. Para mabilis natin siyang maikot, na. Ayan. Yan, laglag na guys. Mahapon. Linisin na lang natin mamaya yan guys. Tumapon na yan. So ayan, papalaglag na lang tayo ng langis guys. Hintayin lang natin niya maubos. At babaklasin naman natin tong kanyang filter. Pakita ko sa inyo pag binaklas ko. So ayun na nga guys, babaklasin natin tong kanyang oil filter.
pag wala kayong pambaklas nitong oil filter guys, may isang diskarte dyan, ano? Kumuha lang kayo ng screw, butasin nyo lang yan, pukpukin nyo lang, no? Para mabutas siya. Dahan-dahan lang guys, no? Ang pagbutas, ano? Tapos itong gagamitin nyo pang ikot, no? So ang ikot nito guys, counterclockwise, no? No? Counterclockwise pag ikot niyan guys, no? So ngayon meron akong hawak ditong screw, bubutasin lang natin dito siguro para may buwelo tayo, no? Layo ko lang muna yung camera baka matamaan, ano? Tapos pakita ko sa inyo pag inikot ko. So guys, ayan, nabutas ko na. So may tutulo dyan. Dapat may pansahod din tayo guys, no? Kasi may laman yan, ano? Ayan, meron kasi akong pang bukas nito. Tsaka pang ano, ang problema nahiram, hindi pa nasasolo yun ng aking kaibigan, no? So medyo malayo siya. Kaya, ano, isa lang yun. So ganyan, ito naman madali may balik. Pagbalik naman yan, garasahan, langisan nyo lang yung pinakagoma niya. So kahit kamay, kaya ihantay dyan na bigay nyo lang ng maigi. Kaya naman yan. Hindi naman yan tatagas, no? Ngayon, pagka ano na lang, tsaka nyo lang higpitan pag meron na kayong panghigpit. Pero pwede natin ibalik yan kahit wala tayong pang ano. May papakita ko sa inyo. So ayan guys, pipihitin na natin, ano? Tingnan nyo lang guys. So may tutulo dyan, ayan. Sinahod ko na yung tumulo. Tapos ikutin na natin guys. Ayan guys, kulang pa yung butas eh. Yan. Yan, ngayon ikutin na natin to guys. Ayan na guys, diba? Naikot na natin, ayan, no? So pag naikot na natin, okay na yan. Bunutin nyo na yung pinambutas nyo. So ayan, naikot nyo na ng kamay nyo yan guys. Pag natanggal nyo na, naikot nyo na isang beses, yan na. So ayan, kamay na lang yun ang pang-iikot natin. Isahod nyo lang yung tutulong langis dahil may tutulo talaga dyan guys. So ayan na. Hop. Kailangan natin tumulo muna bago natin tanggalin siya ng buo, no? Yan. Tapos ayan, tali natin dito yung laman niya, no? Ayan, sinalin ko dito sa lalagyanan guys, no? Ayan. Yung laman ng oil filter dyan, ano? Ayan. So yan guys, tapos yung tanggalan niya, ililinisin natin yan guys, no? Ililinisin natin yan mamaya. Yan, doon sa kanyang drain plug halos wala nang tumutulo. So pag wala nang tumutulo, pwede natin ibalik yung kanyang drain plug. Ito na nga guys, ibabalik na natin yung kanyang drain plug, ano? Ito na. Ito yung kanyang drain plug, nilinis ko na rin guys. Tapos punasan nyo din yung pagkakabitan nyo ng drain plug, ano? Ayan. Para malinis din siya. So balik na natin yung kanyang drain plug. Ayan. Tapos iusog natin itong langis, no? Kasi baka matapon. Tapos gamitin natin yung ating ratchet, ano? Ating ratchet. So then tanggalin na natin dito yung pinaglangisan natin, pinagsahuran. Then ngayon naghihigpit na tayo dito guys, no? Ayan, kita naman siguro, no? Ayan. Ito lalay lang guys ang pag nito, yung pag sikip nito. Pagka yung lumaban na yung tornilyo, okay na yun kasi baka mamaya sobrang hipit naman ay malos threadan tayo ng drain plug or nung thread ng crankcase, no? Nung oil pan ay nung oil oil pan medyo mahirap yan pagpalit guys, kaya alalayan natin pagka lumaban yung tornilyo at sa pakiramdam hindi na matatanggal, okay na yun guys, no?
Yan guys, yan, tumisikip na. So sa nakakarating masikip na, okay na yun. Ating persahin ng todo. Ayan na. Okay na yan guys, no? Ayan. Tapos yung lalagyan na ng oil filter. Ito na guys, nilinis ko na rin, no? So kukunin natin yung bagong oil filter at sasalpak natin dito. Guys, ito na yung bagong oil filter, no? Yan, 415 4G13 itong makina na ito. Ayan yung ano, para may idea kayo. Pag bibili kayo ng oil filter ng 4G13A, yan, 415 yung ano niya, no? Yung size. Tapos itong goma na to guys, langisan natin yan, no? Kumulan tayo ng langis. Siguro itong ilalagay natin sa kanya, yan na tayo kumuha, no? Konti lang naman ang kailangan natin dyan. So ayan, langisan na natin to, no? Yan. Tapos i-preload na natin siya ng langis dito sa loob, no? Salinan na natin siya ng langis para meron na siyang konti. Huwag natin punuin para hindi mabigat, kahit konti, kalahati lang, no? Yan. So nilagyan na natin siya ng langis. So pag sasalpak natin, pag under niya, may langis na siya guys, no? Ayan, ngayon sasalpak na natin dito guys. Sasalpak na natin dito sa kanyang lalagyanan, ano? Yan. Yan, pag salpak niya guys, clockwise lang, ano? Pihitin lang natin tuloy-tuloy. Kamay lang yan, pwede yan guys, no? So ako, may mga ginawa na akong ganyan, kamay lang. Okay naman guys. Wala naman tagas, hindi naman siya nagtagas. Basta pihitin nyo lang hanggang kaya nyo pihitin guys, no? Ayan, no? Yan, naglagay ako ng basahan para yan, kumapit siya kasi madulas yung gloves eh. Basa kasi ng langis, so naglagay ako. So napipihit ko pa siya guys, no? Ayan, no? Ngayon, kung may tools na kayo, higpitan nyo ng konti. Eh, hindi pa ka na ibalik yung tools ko. So dumano muna tayo. Ito may isang technique pa, yung meron tayo pinaglumaang pump belt. Yan, pump belt. Pinuhol lang natin na ganun. Tapos sinuutan natin dito. Ayan guys, tignan niya. Balatin nyo lang, batakin nyo lang na ganun. Pitan nyo. Tapos ito pang ihit nyo. Ayan guys, no? Yan. Ayan guys. Di ba? So sumisikip siya, di ba? Ganun lang guys, no? Ayan. Hanggang sa pag hindi nyo na maikot, okay na yun. Maikpit na yun. Yan lang, no? Pagka talagang magdi-DIY lang kayo at wala kayong pang ganun. O, ayan, o. Ganyan nyo lang, kalang nyo lang na ganyan. Ayan, o. Pigitin nyo. Ayan, sumisikip siya, guys, di ba? Oh. So, okay na yan, guys. Okay na. So, ganun lang, guys, pag magdi-DIY kayo at wala kayong pang na ito, pang sikip, no? Yung panluwag naman, madali, no? Magayang tinurok sa'yo. So, guys, ngayon, ayos na yung kanyang oil filter, ayos na yung kanyang drain plug. So sa ibabaw na tayo guys, no? Tapos liligpitin na lang natin yung pinag-change-utan mamaya. Punta lang tayo sa ibabaw. So ito na guys, ayos na sa ibabaw na tayo guys, ano? So luwagan na natin itong kanyang oil cap. Tanggalin natin. So lagyan lang natin dyan. Tapos buhos na tayo ng ang langis, ano guys? Ayan. Tandahan lang para hindi matapon. So guys, ayan, no? 4 na litro yung ilalagay natin sa kanya guys. Tapos nagpauna na tayo ng konti dun sa oil filter nya. So ayan, ganyan guys. Ganyan lang kasimpleng mag change oil. Pag magdi-DIY kayo, ayan. So kayang-kaya nyo yan guys, no? Kayahin nyo lang to, sundan nyo lang to. Tapos kung may mga tanong kayo, magtanong lang kayo, ano? Huwag kayo mahiyang mag-comment dyan down below para matulungan ko kayo masagot ko, no? So ganyan lang guys. Yan.
Yan. Okay, isa na tayo. Pangalawa. Gasan lang natin ganyan. At tapos, natin sa rin dahan-dahan. Ayan. So kaya yung pansinin nyo guys, kahit di kayo gumamit ng panel, yung bugudo, pwede yan dahan-dahan pagtuwad. Kaya yung mga pansinin nyo yung mga bote ng, yung mga galon, yung galon ng mga langis, may ganyan ng style. Nakikita nyo, may ibig sabihin yan guys eh, para sa mga hindi gumagamit ng panel, walang panel or ano. So kaya ganyan yan, para pag ligwak natin ng ganyan, pag taob natin, hindi agad sa pitimano tatapon. Kaya may dahilan yung ano, no? Konting ayan, trivia lang guys ha. Yan, kaya may ganyan yan ha. Kapag taob natin, hindi siya ano, kaya ay! So yun nga na share ko lang sa inyo yung konting trivia. So nabasa ko lang din naman yung guys. Hindi ko matanda ko sa nabasa pero so yung pala yun. Nagtatanong ko, ba't pwede naman kwadrado lang yung ano, pero bakit ito ganun? Yung pala, yan pala guys, ayan o. Oh, di agad siya ano, di ba? Pag tinigwak mo, hindi agad siya, hindi siya bumibigla. So yan pala yun. Okay. Ganyan pala ang, kaya pala yan, ganyan ang style. Eh, dun sa iba, hindi ko alam eh. Pero ito sa kasi sa Petron, baka naman Petron, ganyan lagi yung design ng ano nila. So yung pala, ganyan pala ang style niyan. Ay dahilan pala yan, no? So guys, nakatatlo na tayo guys, ano? Yan na yung huling, ito na yung huling galon na isasalin natin, pang-apat na. Then, i-startin na natin yung makina pag na ano na to. So ito hindi na naman i-tune up to guys, i-tune up lang na ito kasi nga ito nga yung ginawa kong pinilitan ng timing belt, no? Yan yun. Hindi ko pa lang na-upload yun eh, busy lang ako eh, pero i-upload ko din yun. So ayan na guys, pang-apat na to. Ang ginamit ni bossing dito, Petron Blaze, no? 2040 na multi-gray, no? So okay naman yan. Petron naman yan eh. So yan guys, ito na yung last. And then punasan na lang natin itong medyo mga tumulo dito. And then balik na natin yung kanyang cover, ha? Yan na guys. Yan. Tapos sasama ko na rin dito guys sa vlog na to yung may problema nga yung gulong niya. Sisilipin natin mamaya, tatanggalin natin gulong. Pakita ko na rin sa inyo guys, ano? Para kung sakaling ma-encounter nyo yung ganung problema, may idea na kayo guys, no? So habang naka-jack pa naman siya, so titignan na natin to, mamaya natin i-start kasi naka-jack pa to eh. Ayokong i-start ng naka-jack kasi baka mamaya yung jack natin bumagsak, no? Ganyan muna, mamaya na lang natin i-start. So tignan muna natin tong problema dito sa kanyang gulong guys. Tignan natin, silipin natin ano kung ano yung naging problema. Kunin ko lang pang baklas noon guys, pakita sa inyo pag nabaklas ko na yung gulong. So guys, ito baklas ko na yung gulong, no? So checkin natin ngayon kung bakit ito kumakaskas dito sa gulong, sa mags guys. Ito guys, napakalalim, napakalalim ng gas-gas, no? Ayan, sinira niya yung ano. So ano dahilan guys, bakit ganun? So hindi alam nung may-ari, biyahe siya ng biyahe, ginagamit niya to. So ang nakita ko dahilan guys, ito, nakita nyo tong bolt na to, yan, yung tornilyo. Dalawa yan guys, meron yan sa taas, meron yan sa baba. So guys, tignan nyo, pasinin nyo, aangatin ko tong kanyang caliper guys. Ayan so delikado to guys. So anong dahilan? Nawala ang tornilyo niya dito guys, nalaglag yung isang tornilyo dito sa ilalim. Wala guys, ayan isa lang ang nagdadala. Ayan. So kaya pag umaatras siya guys, mamembreno siya paatras, ang tendency bumubukas ang ganun, sasabit dun sa kanyang mags. Ayan, sumasabit dyan. So pag paabante, so guys, gala naman dito naman siya kumikiskis. So pag paabante, yan, paabante yung gulong, so ganyan yan.
So ang tendency niya pag ganun siya pababa, pag atras ang gulong, bubukas siya, gaganon siya, no? Ayan, kaya kumiskis. Pero napakadelikado nito guys, lalo na kung nag-long ride to, delikado to. Pwedeng huwag hindi naman sana mangyari, ma-aksidente kung hindi agad mapapansin guys. Buti napansin niya. So ito ngayon pina-check sa atin, ito nga nakita discovery natin guys. So guys, yan, maging ano sa atin to guys ha. Kumbaga warning na lagi natin pa-check yung ating ano basta may naramdaman na tayo guys. Kagaya no, napakadelikado nito. So hahanapan nga natin siya ng or bibili tayo ng bolt, ganun kalaki guys. Yan, kagaya nung nasa likod na to, tinuturo ko sa inyo na to. Yan, sana nakikita no, kasi madilim dito sa ilalim. Ito guys no. O ilalagay natin doon sa ilalim. Ayan, gagawin ko mamaya no. Tapos nga pala guys, pagka nabawa, ayan, kagaya niya, nag-chainsaw tayo sa ilalim, papasok tayo sa ilalim ng sasakyan. Tapos mayroon tayong crocodile jack na ganyan na ganyan, parang ganitong style. So maglalagay tayo ng spare ng pang double na jack ganyan no. Yan, stable kasi yan eh. Ito kasi minsan bumababa, biglang bumababa yung ganito. Pag hindi umano yung parang hydraulic niya. Yan, kaya magda-double tayo ng ganyan ano, para safety tayo guys no. Yan. Ano ko lang yan sa inyo, safety first. Safety first bago tayo magtrabaho guys no. Para mas maganda yung ating pagtatrabaho pag inuuna natin yung safety natin. Tapos ito guys, solusyonan natin to. Ayan, nakita nyo naman no? So gagawin ko to ng ibang video. Sesend ko doon sa may-ari, papakita ko sa kanya para at least hindi man niya actual nakita tong ginagawa ko, mapapakita ko sa kanya na ngayon actual na binangklas ko, makikita niya to kahit sa video lang. Sesend ko sa video sa kanya. Ito ang problema nung kanyang sasakyan no. So guys, balikan ko na lang kayo mamaya at hanapan ko muna ito ng tornilyo or bibilang ko. Tapos i-fix natin ito. Tapos balikan natin gulong. I-start natin yung sasakyan. No guys? So guys, ito nakakakuha na ako ng tornilyo no. Meron pala ako dito. So guys, dito lang sa butas na to sa ilalim to. Nakikita nyo yan. Buto to. Ayan no. Ayan yung tapat niya, yung may thread. Dito sa caliper niya no. Ngayon guys, susot lang yung tornilyo na yan dyan. Ayan, tapat nyo lang doon sa thread. Ayan, pag bumuo na guys, so gamitan nyo na ng ano, o hanggang kaya pang kamayin nyo lang, ganyan. Kaya gamitan nyo ng automatic na wrench na ganito. Ayan, so kita nyo lang yan guys. Yan. Yan guys, kailangan yung tornilyo kukunin nyo sakto lang dito sa haba nung yung paglalagyan nyo. So ang susukatan nyo magmula dito sa na to. So mula itong kapal to saka hanggang dito yung kapal nito para hindi umabot dito sa kanyang disc brake no. So pag bumaba yung tornilyo, sasaya dito sa disc brake no? Kasi butas yun eh. So kailangan susukatan nyo dito mula rito hanggang dito. So ang naging sukat niya, sinukatan ko siya, halos nasa 3 cm guys no? So sakto-sakto doon. Ngayon kung hahaba ng konti, mag-washer na lang kayo dito sa ibabaw dito. Dito pala sa ibabaw ng tornilyo. Kaya dito, magba-washer kayo dyan sa pagitan no? Kung sakaling hahaba yung available nyo na mabibiling tornilyo, mag-washer lang kayo. Flat washer or lock washer. So guys, ayun na nga yung nakuha kong tornilyo, medyo mahaba ng konti. Konting-konti lang naman. Sumayad. So naglagay tayo ng washer dito, no? Ayan no. Nakakuha ko ng isang washer na kasya doon sa bolt na nakuha ko. So nilagay ko, no? So ayan guys, ngayon hinihigpitan ko na, no? Ayan na, iaano ko na. Pipix na natin guys. Para ma-testing na natin mamaya. Tapos yung kabilang side doon, sa kabilang unahan na ganito din, sisilipin din natin caliper niya. Baka mamaya lumuwag yung kanyang nut din, tornilyo din doon, yung bolt niya baka maluwag din. So higpitan natin to guys, no? Importante to mahigpit. Kasi to sa preno to So napakadelikado niyan guys, no? Ayan.
So okay na yan, higpit na yan guys, no? So pero yung dito sa ibabaw, check din natin at hihigpitan din natin. So guys, ayan na, ayos na. Doon naman tayo sa ibabaw ng tornilyo. To, dalawa kasi tornilyo yan guys, no? Itong isa na to, ayan, sana nakita, yan tinuturo ko na yan. Ayan, no? So higpitan din natin to guys. Kasi baka mamaya, kasi gawa ka ng nag-iisa na lang, persado, lumuwag na rin to, no? Tapos babalik na natin yung gulong. Tapos paandarin na natin guys. Higpitan ko lang to. Pag nagabit ko na yung gulong, pakita ko sa inyo para di tayo humaba. So guys, ayan, balik na natin yung gulong, no? Kita na lang natin, no? Ayan ako na. So, okay na guys. Kita na lang natin, baba natin yung jack. Para makikita natin ng konti ng, kapitin natin ng konti ng kamay, no? Ng manual. Tapos, start natin yung, hindi ko lang muna i-jack nito. Ayan guys, nilagay ko na yung jack. Ayan. Tapos guys, sapitin lang natin ng konti ito, no? Para lang sure tayo na naigpit siya, no? Konti lang naman. Para lang kasigurado tayo dahil hindi ko inaasat lang sa ano kasi para sure lang. Ayan, kahit paano may higpit na siya, no? Lalay lang naman. Okay na yan guys, no? Kailangan masyadong higpit pag mahaba naman yung kanyang karaha, no? Sa pagka maghigpit kayo nito guys, pa-cross lang, ano? Parang pa-X lang lagi ang ano, ang paghigpit, ano? So guys, i-start natin ngayon yung kanyang sasakyan. Pakita ko lang sa inyo pag na-start ko na, gawa ng baka malaglag yung ating cellphone dito. Kung nakalay susi, start natin, ano? Ayan guys, na-start ko na. Medyo malamig pa. Hindi natin pumanik yung langis. Malamig pa yan. Naka-cold start pa yan, ano? So okay naman. Check natin dito yung pinaginawa natin. Kung magkakaroon na ng leak or tagas, no? So as of now naman guys, wala naman dito sa ano, wala naman sa oil filter niya at saka doon sa kanyang drain plugger, no? Yun. So okay na siya guys, no? So guys, ganyan lang mag change oil. Mga sasakyan na yan, kagaya nito, Mitsubishi Lancer to na old model. Same lang naman, kakataro lang yan sa mga pwestuhan ng kanilang mga oil filter. Sa drain plug naman, same lang yun. Pwedeng i-apply sa iba't ibang klaseng kotse yung mga ganitong ginawa ko, no? Tapos yung pinakita ko din sa inyo doon sa gulong, kung minsan nangyayari yun, hindi natin akalain, ganun. Kaya lagi nating preventive maintenance yung ating kotse. I-check natin yung mga gulong, mga tornilyo ng gulong, mga stud ng gulong, saka ngayon sa brake natin guys, ano? At isa pa yung mga tubig, yung tubig natin, fluid, saka yung ating mga filter, no? So yan ang mga unang basic ano lang naman na dapat i-check natin. Yan yung mga pump belt din para yan guys. So yung mga kita lang na ganyan, saka yung ating mga gulong okay pa ba, makapal pa ba sila, lalo na't mag long trade tayo guys, no? So guys, sana may natutunan kayo sa mga senior ko ngayon at sana magustuhan nyo itong video na to. Sana nakagusto naman, palambing naman at pa-subscribe, pa-like na rin at paki-share para marami pang maging nakapanood nito at sa pag-DIY nyo ay magamit nyo sa sarili nyong mga
sasakyan, no? At kung nagtatrabaho naman may ano kayo, at basta may question, yan guys, ihanda naman akong tumulong at magbigay na idea sa konting nalalaman ko. I-share ko sa inyo, hindi ko pagdadamot yan guys. Guys, salamat ng marami. Salamat sa panonood niyo sa aking channel. This is Angelo's Motovlog and Angelo's Motor Shop. Bye!